Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kaugnayan kay XRP. Ang sabi po rito ay court records show Ripple and SEC just had settlement talks. Kaya yan. Ayon daw po sa court record ay nagpapakita raw po na mukhang itong si Ripple at saka si SEC ay nag-uusap na daw po sila para magkaroon ng settlement. Kung sinabi po nating settlement ay magkakaayos na po sila, magkakasundo na po sila at yan po yung inaabangan ng karamihan, particular po ang XRP Army or ang community ng XRP. Kasi kung pag nagkaayos na po ang dalawang panig na ito ay ito po yung parang inaasahan ng karamihan na ang presyo ni XRP ay aangat na siya. Yan, ang dahilan daw po kasi kung bakit hindi makaangat-angat ang presyo ni XRP ay dahil sa kanilang dahil sa legal battle ni Ripple dito kay US SEC. Kaya yan, at sabi ng mga crypto expert, kung pag natapos na ito, nagkaroon na sila ng settlement, ay ayan, diyan na po makakawala ang itong si XRP. Yan, at ang kanyang presyo ay makakapag-perform na po siya ng makakapagbigay na po siya ng matitinding performance katulad ng ibang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, ang sabi rito ay the legal tussle between the SEC and Ripple could be approaching a final resolution as court records shows that the parties just had a settlement conference. Kaya yan, mukhang papalapit na ang pagtatapos ng labanan sa kaso nitong si US SEC at saka si Ripple. At yan, sana nga ay matapos na ito sa wakas kasi hindi na po nagiging maganda ang resulta nito. Yan, parang walang katapusan. Ayon nga sabi nga ng iba ay parang hindi na matapos-tapos or parang walang katapusan yung kanilang legal battle na ito. Kaya yung ibang mga investor na XRP ay nagsisialisan na kasi nakakadismaya na. Yan, akala nila ay matatapos na, yun pala ay pahaba pa ng pahaba. Kaya yan, sana nga ay yan, nag-uusap na po ang dalawang panig, si US SEC at saka si Ripple, at sana nga ay magkasundo na sila, magkaayos na sila para tapos na ang kanilang problema. Kaya ayan po yung larawan. Yan. Ito po si Ginoong Brad Garlinghouse at saka yung isa po ay si Aldi Rote. Yan, ng Federal Court. Nandito po sa Federal Courthouse ng New York para mag-usap sila at magkaroon ng settlement. Ayan, responding to queries about the matter, former SEC official Mark Fagel pointed out that the surprise settlement conference was mandatory pre-hearing meeting which was part of the original scheduling order of the lawsuit. Kaya ayan, mandatory po pala yung settlement conference na ito. Kaya ayan, pero hindi pa rin natin alam kung talagang magkakaayos sila or hindi. Pero ito, yung purpose po ng settlement na ito ay susubukan po nilang magkaayos. No update. In the meantime, there is no official update regarding the outcome of the settlement conference. Prominent crypto journalist Eleanor Territ disclosed that a Ripple spokesperson told her there was nothing to share about the conference. Kaya ayan, sabi rito ay wala pa raw pong nailalabas na official update or kung ano yung kanilang napag-usapan sa kanilang settlement conference. Kaya wala po tayong ideya kung nagkaayos na sila or hindi pa. Kaya ayan, malaking balita po talaga ito kung pag nagkaayos sila. Kung pag nagkaroon po sila ng kasunduan or nagkasundo na po sila para itigil na yung kanilang legal battle na ito, ay isa po itong malaking balita. Sasabog po talaga ang presyo ng XRP kapag nangyari ito. Pero kung pag walang nangyari, yan, at tuloy pa rin yung kanilang legal battle,
ay syempre walang pagbabago po yan sa market ni XRP. Ganyan pa rin. Kaya yan, abangan na lamang po natin kung ano ang magiging resulta nito. The chances of the parties agreeing to put an end to the multi-year legal tussle are minimal. Fagel puts the odds of about 0%, thus implying that the parties would not settle anytime soon. Kaya yan, ayon naman daw po kay Ginoong Fagel, ay mukhang siya po ay naniniwala na hindi pa ito ang hindi pa magkakasundo ang dalawang panig ngayon. Sabi pa nga niya rito ay 0% daw yung chances na sila ay magkakaayos. Kaya ayan, yan po ay base lamang sa opinion ni Ginoong Fagel. Pero hindi natin alam. Yan, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang kinalabasan ng kanilang pag-uusap na ito. Yan yung kanilang settlement na ito. Malamang ay baka sinisekreto pa nila. Baka surprise na lang sa buong crypto community kung ano yung kanilang naging resulta. Kaya yan, pero ilalabas din at ilalabas nila sa mga susunod na araw kung ano yung kanilang napag-usapan dito sa kanilang settlement conference na ito. Kaya abangan na lamang po natin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.